para takasan ng mga pumatay sa pamilya niya. Ikinulong niya ang sarili sa kabaong ng 100 taon. Hanggang sa isang araw, sa sobrang gutom, bumangon siya mula sa kanyang libingan. Nakahanap ng makakain. Ang tamis nito. Mas masarap pa ito kaysa sa damo. Gusto mo ba ng peach? Ikaw. Nakikita mo ako. Hindi ka ba natatakot sa akin? Hindi po. Dadalhan ulit kita ng peach sa susunod. Mula noon, madalas na bumibisita ang bata upang dalhan ako ng pagkain. Nalaman ko rin, siya ay si Chiniang. Lumaki siyang isang magandang dalaga. May pino at mayanhing kilos. Mas maganda pa sa kahit anong nilalang. Ikakasal na ako bukas. Alam mo ba kung ano ang kasal? Kapag kinasal, magkakaroon ng anak. Ayoko sa mga bata. Masyado silang maingay. Kapag nagdala ako ng pagkain, hindi ko sila isasama para tahimik. Bahala ka. Sige, aalis na ako. Sige, umalis ka na. Hindi naman ako makakalabas. Gusto mo pa bang ihatid kita? Umalis na nga talaga. Ngunit sinira niya ang pangako niya. Ang mga may ingay na uwak ay matagal nang namatay. Ngunit hindi na bumalik si Chiniang. 7 taon na ang nakalipas. Siguro ay may mga anak na siya, at tuluyan na akong nakalimutan. Nakakainis talaga ang mga bata. Kung ano ang iniiwasan, siyang dumadating. Ina. Bakit kayo umiiyak? Lahat naman ng tao ay namamatay. Ina, kami ng kapatid ko ay maayos kang ililibing. Ikakasal na ako bukas. Alam mo ba kung ano ang kasal? Kapag nagdala ako ng pagkain, hindi ko sila isasama dito. Sige, aalis na ako. Umalis na nga talaga. Sino ang may gawa nito? Paano namatay ang ina ninyo? Magsalita kayo. Nakikita ako ng ina ninyo. Hindi nyo ba ako nakikita? Dalawang kaawa-awang bata. Kahit magukay kayo hanggang bukas, hindi nyo malilibing ang inyong ina. Ina. Ina,
Huwag po kayong mamatay. Hindi namin kaya na mawala ka. Hindi ka ba natatakot sa akin? Hindi po, dadalhan ulit kita ng Peach. Ayoko rin siyang mamatay. Kung gayon, hindi siya mamamatay. Tumigil kayo kakaiyak, baka kainin ko kayo. Ina. Buhay ka pa. Nabuhay muli ang kanilang ina. Hindi na mamatay si Ina. Gumising ka na, kapatid ko. Buhay ang ating ina. Ina, nilalagnat po siya. Ilang araw na po kaming walang kinakain. Mamamatay na po siya sa gutom. Hahanap ako ng makakain natin. Kapatid ko. Para kay Chiniyang, gagawin ko ang lahat. Hintayin niyo ako. Chiniyang, napakahina naman ng katawan mo. Ilang hakbang pa lang, hinihingal na. Hindi ka pumunta sa akin noon. Dahil ba nagdusa ka? Sino ang gumawa nito sa iyo? Huwag kang mag-alala, Chiniyang. Ako na ngayon ang nasa katawan mo. Manood ka na lang at magpahinga. Papakitaan kita ng isang palabas. Kung paano labanan ng tigre. Nagbibiro lang, Kuya Tigre. Hindi kita papatayin. Hihingi lang sana ako ng pabor. Dalhin mo ako sa asawa mong tigre. Pahingi lang ng kaunting gatas. May batang nag-aantay sa bahay. Kailangan niya ito para mabuhay. Halika rito, mabuting tigre. Mga anak, may pagkain na tayo. Ina, gising na po ang kapatid ko. Gagaling na po siya. Kainin mo ito. Ina, makakakain na rin po tayo. Ate, gusto ko ng gatas. Kalimutan na natin ang nakaraan. May utang na loob ako sa inyong ina. Tayo na, uuwi na tayo sa ibaba ng bundok. Pagkababa ng bundok, ang kaluluwa ko at katawan ni Chiniyang ay perpektong nagsanib. Tila ba mula pa sa simula, handa na siyang tanggapin ako. Sa loob lamang ng ilang araw. Natuto akong mag-alaga ng bata, magpatulog, at maging ang mga mabibigat na gawain. Naging napakadali nito. Ngunit may isang bagay na mahirap gawin. Iyon ay ang pagluluto. Pangit man tingnan, baka mas masarap ito kaysa noon. Subukan ninyo. Hindi po namin sinasadya, ina. Huwag po kayong malungkot, siguro ay may sakit ka pa. Kaya hindi ka pa marunong magluto. Pag gumaling ka na, makakapagluto ka na ng masasarap na pagkain. Kahit hindi masarap, ayos lang. Basta luto mo, ina. Kakainin namin iyon ng buong puso. Hintayin niyo ako. Sino yan?
Huwag kang hihimatayin. Gumising ka. Bakit ka tumatakbo? May kailangan lang ako sa iyo. Xiniyang. Anong kailangan mo sa akin? Hindi ako ang pumatay sa iyo. Singilin mo ang may kasalanan. Ang asawa mo ang hanapin mo. Oh. Alam mo ba kung paano siya namatay? Isa rin lang akong babae. Wala rin dito ang asawa ko. May mga anak pa akong inaalagaan. Huwag mo akong sisihin. Nang magbingi-bingihan ako, sino ba namang mag-aakala na sobrang sama ng asawa mo? Na kaya kanyang bugbugin hanggang sa mamatay. Binugbog hanggang mamatay. Bakit niya ginawa iyon? Wala talaga akong alam. Nang marinig ko ang ingay, huli na ang lahat. Huwag ka munang himatayin. Turuan mo akong magluto. Kailangan muna hiwain ang manok. Tanggalin ang balahibo at linisin. Hati-hatiin at ilagay sa kaldero. Huwag kang basta maglagay ng damo. Maaari kang maglagay ng kabute, o kaya patatas. Huwag masyadong marami ang bigas. Tama na ang ganitong dami ng tubig. Kapag sumobra, magiging lugaw yan. Habang nagluluto, bantayan mo palagi ang apoy. Hindi pwedeng masyadong malakas. Tinatandaan ko, bilisan mo na ang pagluto. Xiniyang, kumain ka na. Pagkaburso mo, umalis ka na ng payapa. Huwag mo na kaming takutin. Ibalot mo lahat yan, para makain ng mga anak ko. Hindi naman ako kumakain yan. Oo, tama, hindi mo na kailangang kumain. Ipapaloob ko na lahat ito. Xiniyang, maaari ka nang umalis. Wala kaming ginawang masama sa iyo. Ang asawa mo ang nanakit sa iyo. Wala ka ba talagang alam sa dahilan? Kung gayon, aalis na ako. Xiniyang, hindi ka ba mapakali dahil sa mga anak mo? Naiintindihan kita bilang isang ina. Parehas tayong may mga anak. Kung ako ang namatay, at naiisip ko ang mga anak ko, hindi rin matatahimik ang kaluluwa ko. Xiniyang, bakit hindi ka man lang ngumiti? Hindi ka ba nasarapan sa niluto ko? Huwag kang babalik mamayang gabi, ha? Ngumiti. Ano ba ang ngiti? Ganito ba yun?